Next perfume is from the house of Mission Francisco John, Oud Satin Mood. Ito naman para sa akin, napaka-sophisticated na amoy, napaka-elegant, at ito yung tipo na hindi mo maamoy kung kani-kanila o hindi mo maamoy sa araw-araw na nakasalamuha mo. Yun nga lang, sobrang mahal niya kasi yung 70 ml ng Oud Satin Mood is nasa, if I'm not mistaken, 15,000 pesos. Kung tama ako, o 17,000 pesos. Sobrang mahal niya. Kaya yung ating alternative dyan, para sa Oud Satin Mood, we have here from Paris Corner, Mindisip Oud Satin. Kung ako nagkakamali, sa Sniff and Judge namin ni Miss Sai, isa to sa bet niya ng mga perfume. If not mistaken, 9 out of 10 yung kanyang rate para dito. It's a good combination of oud, lychee, na napaka, alam mo yun, hindi lang rose na amoy pang matanda, but meron siyang lychee na nagpapa-lighter ng amoy. So, napaka-nose-friendly nito. At unlike sa Oud Satin Mood na magagamit mo lang sa mga specific na mga ibet, ito naman is much wearable version to. So, pwede mo siyang gamitin on a daily basis but not on a high heat. At napakalakas ng amoy nito kasi kagaya nung Sandalwood 6, this is also extended perfume. Kaya control spray lang sa paggamit nito, mga 3 to 4 sprays lang sa mga pulse points ninyo para mas nagpaprotect siya. Lalo na kapag sa malamig na area, kada gamitin nito. And also, pwede rin itong gamitin sa mga formal events, weddings, mga debut, yung mga ganon, o sa mga pangsosyalan, maganda rin gamitin to. Very elegant na smell at talaga mapapansin ka. Kaya if you want to smell na sophisticated without breaking the bank at gusto mo yung amoy ng Oud Satin Mood, dito ka na sa Mindisip Oud Satin. Next perfume is for the house of Mancera. Ito naman is hindi to katulad ng ibang mga niche perfume na sobrang mahal. Mga nasa mid-range lang siya, pero para sa atin na medyo on a budget, medyo mahal pa rin talaga yun. So, dito medyo marami ako gusto sa Mancera, kaya medyo marami ako marirecommend sa inyo. Una-una na dito, yung pinaka-favorite ko na perfume from Mancera is yung Cedrat Pussy. Ito is para sa akin napaka all-round din siya, kagaya ng Creed Aventus, na lahat ng hinahanap mo sa isang perfume is nandun na rin. Like fresh, manly, tapos medyo may pagka-sophisticated ng amoy kasi meron siyang leather note. At the same time, napaka-mas appealing din niya. So, kung gusto mo yung amoy na yon at gusto mo ng murang version o murang alternative para sa Cedrat Pussy, meron tayo dito. We have here, from Paris Corner, we have Cedrat Essence. Medyo gamit na gamit ko nga siya. As you can see, ito rin is maganda ditong gamitin sa may init na lugar. So, ito, if you're looking for a unique na signature scent at gusto mo rin yung amoy ng Cedrat Pussy but without breaking the bank or ayaw mo mag-spend ng sobrang mahal para sa ganong pabango, meron tayo dito, Cedrat Essence from Paris Corner. Next perfume pa Mancera, we have Mancera Roses Vanille. Ito naman is maganda nitong signature scent, especially sa mga babae. Kasi napaka-safe ng fragrance na to. Aside sa mas appealing siya, ito yung tipong kung ayaw mo nung sweet at at the same time ayaw mo ng floral, yung tipong nasa mid-range lang siya, ito yung magandang gamitin. At kung gusto mo ng magandang alternative para sa Mancera Roses Vanille, ito yung marirecommend ko para sa iyo. We have here, from Pandora Scents, we have Roses Vanilla. Diba, sa bote pa lang, medyo gayang-gaya na niya. And the scent is hindi siya nalalayo. Sa umpisa, maamin mo parang medyo may pagka-konting sugar. Tapos, on the dry down, doon na maaamoy yung combination ng roses and vanilla. Pero yung rose niya is hindi yung rose na matured o pamatanda. Napaka-playful yung kanyang pagka-rose scent. So, very safe at marami ako ng compliment na nakuha using this Roses Vanille. Again, kung gusto nyo amoy ng Mancera Roses Vanille at gusto nyo magandang alternative, dito ka na sa Pandora Scents, Roses and Vanilla. Next perfume pa Mancera, we have Mancera Instant Crush. Yan naman is alternative actually para sa akin na kung mahilig ka sa BR540 at namamahalan ka doon at medyo mahal naman talaga siya at gusto mo na hindi nalalayo sa amoy ng BR540, yun ay yung Instant Crush. At kung gusto mo ng alternative para sa Mancera Instant Crush, yung Latapa Upcore. Ito yung tsura niya. Ito is very similar to Instant Crush na paka warm, spicy, sweet,
and medyo may pagka-ambery siya. Kahit sabi mong clone yung Latapa Upcar, maganda yung projection niya kasi medyo hindi rin naman nalalayo yung amoy niya sa Mancera Instant Fresh. Pero yun din is strictly for cold weathers kasi pag ginamit mo sa initan yun, it could be cloying, it could be less sweet siya. Again, if you're looking for a affordable version of Mancera Instant Crush or BR540, you may look for Latapa. Another perfume pang Mancera, we have Mancera Red Tobacco. Ito naman is para dun sa mga medyo well-experienced na at medyo mahilig sa amoy ng tabako. So, ito lang din, word of caution, kagaya ng oud for greatness, this is not for beginners. We have here from, again, another from Paris Corner. We have here Emir Wild and Tobacco. Yan. Ito is galing kay Miss Sai ng Unisense. Shoutout sa iyo, Miss Sai. Thank you so much po dito. So, ito naman, para sa akin, isa much wearable version ng Mancera Red Tobacco. Hindi ito yung katulad ng medyo may konting aggressiveness sa Red Tobacco. Ito is medyo may pagka-nose friendly siya konti. Pero, wag lang itong i-overspray. As yung chemistry ko, tumatagal lang ito ng mga nasa 5 to 6 hours. Ganun siya. Pero scent-wise, ang bango na ito. Wala akong masasabi. Kaya kung ikaw is mahilig ka sa amoy ng warm, spicy, and tobacco, dito ka na. At gusto mo yung murang version ng Mancera Red Tobacco, dito ka sa Paris Corner, Emir Wild and Tobacco. Next perfume is from the house of Orto Parisi. So, yung Megamere. Megamere nga ba tawag nila doon? Hindi ko alam eh. Pero pagkakabasa ko is Megamere. So, yun naman is known as the strong aquatic fragrance. Dito yung typical na aquatic na summery or pang fresh. Though, fresh naman din talaga yun sa pang-amoy ko pero a different way na medyo pagka-dark. Alam mo yan, yung ganong amoy niya na medyo may konting aggressiveness din. Konti lang naman, hindi naman sobra. Pero fresh enough na rin. At yun ay sobrang long-lasting talaga. At kung gusto mo yung amoy na yun, at gusto mo ng magandang alternative, we have here from Maison Alhambra, we have Megara. Yan. Ito naman is regalo sa akin naman to ng Beyond Perfume. Shoutout po sa inyo, Beyond Perfumes ng Shopee. Ma'am, salamat po dito. This will be different from a fresh. Okay na okay siya para sa fresh na mas tumatagal siya. Unlike sa typical freshies. So, if you're looking for Orto Parisi Megamere at gusto mo ng magandang copy o magandang alternative, look for Maison Alhambra. On our list, we have the House of Roja. Ito yung Roja Elysium. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko rin na perfume of all time, kagaya ng Creed Aventus at ng Cedrat Bosé. Dito naman is meron akong dalawang alternative. Ayan. So, una-una natin sa listahan, we have here from Fragrance World, we have Divine Alcium. Ewan ko, ang tagal ko na sa akin to, pero ganun yung pagkakabasa ko. Paki-correct na lang po kung tama ah. Ito naman, lately ko na ito na-discover. Siguro last year. Pero, grabe, ang bango na ito. Mas marami ako nakuha compliments dito this year kasi mas madalas ko siyang ginagamit compared dun sa isang alternative niya. Pero, ito naman, napaka-fresh, citrusy, aromatic, and woody. Ganun yung scent profile na binibigay nito at napaka-mas appealing nito. Kahit fresh siya, hindi siya ganun katagal na nawawala. So, if you're looking for good alternative din para sa mga freshies, pwede ito. At ito rin is pwede ito sa mga formal events, pwede rin pang araw-araw, pang date nights, all year round, you may look for Divine Alcium. And another alternative to Roja Elysium, ito, ilabas ko na ito, piniflex dito sa channel na to. We have here from Luxodor, we have Maharlika. Yan. Ito rin, kay Miss Sai, special mention niya to kasi sobrang nabanguan siya dito. Close your eyes. Gusto ko si Maharlika, guys. Special mention. Love at first sniff. Yung kanyang impression o yung kanyang nasabi nung naamoy niya to. Ito kasi, ginagamit ko to pang special occasion na to eh. Pero yung pang araw-araw ko, yung isa, ang hirap makahanap nito. Para sa akin, nahihirapan ako, hindi ako nakakachamba na magkaroon ng available supply nito. Kaya tinan mo siya, oh. Talagang medyo kinokontrol ko yung paggamit nito. Pero just like sa Roja Elysium, ito nga is fresh, citrusy, aromatic, and woody. So, just like scent profile ng Roja Elysium, for everyday use, for signature scent, maganda to. So, kung gusto nyo po ng fresh perfume na gusto-gusto din ng mga women, at gusto nyo napaka-mass appealing, ito
I suggest kung nyo to, lalo na kung gusto nyo yung profile ng Roja Elysium. So, do you have it mga katropa yung aking mga alternatives sa mga niche fragrances. At maraming salamat sa pagtambay. Umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to. Kaya kung ito pinagustuhan po ninyo, please give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung di ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification, nakatabi nito para notify ka sa mga bago kong uploads. Kung gusto mong i-share itong video na to sa mga kakilala mo na nagpo-collect ng perfume. And see you on the next video. Peace.